another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tila napiko na po si Pangulo, kapapasok-pasok lang po ng balitang ito, no? Nag-react po si Pangulong Marcos dito po sa pahayag ni Pangulong Duterte sa rally kagabi diyan sa may Liwasang Bonifacio, yung pasyal-pasyal lang si Marcos. Sumagot po si Pangulong Marcos, kapapasok-pasok lang po na balita. Pag-uusapan din po natin, ito po, samantala si Ontiveros naman po ay todo banat pa rin kay Vice President Sara Duterte hinggil po sa pagtatanggol ni VP Sara Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi ni Ontiveros ay wag na raw sanang ipagtanggol pa ni VP Sara si Kibuloy at mag-concentrate na lang sa edukasyon. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, ano pa ba? Parang may dapat pa tayong ito pa. Nakalimutan ko pa isa. Pag-uusapan din po natin, no? Alam niyo po yung famous na grabe po, yung famous po na Chocolate Hills. Dito po sa Bohol. Akalain ninyo, natayuan po ng resort. May mga swimming pool po doon. Grabe po, bawal po 'yun. 'Yun po ay labag sa deklarasyon ng naunang pangulo na si Fidel Ramos na 'yun ay protektado. No, protektado po yung Chocolate Hills na yan. Grabe po talaga. Antindi po ng ewan ko kung ano na nangyayari, no? Chocolate Hills, parang yung sinabi sa mga hindi po alam yung Chocolate Hills at ang alam yung ano po yan heritage na po yan, geo-heritage po yan ng buong mundo, no? Tapos nakita niyo ba yon yung viral video na yun na may resort na ron sa Chocolate Hills for the fair. Wala na po talagang parang wala nang batas-batas ano na ba? Si BBM na ba? Kaya natin 'yan. Sige, tayuan natin na resort 'yan. Resort. Alam niyo po ba? Hindi ko maintindihan na, no? Grabe po 'tong ating pamahalaan. Nakakapanggigil. Nakakapanggigil po. Okay, yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sa mga hindi po alam yung Chocolate Hills, bata pa lang, siguro naman walang hindi nakakaalam sa atin sa Chocolate Hills kasi bata pa lang tayo. Pinag-aaralan na sa edukasyon yan, di ba? Yung magagandang tanawin sa Pilipinas. Yan din ang ang halimbawa natin pag ang pinag-usapan ay mga burol, no? Chocolate Hills. Yan lang po yata yung pag pinag-usapan burol, Chocolate Hills agad eh. Grabe po, nakita niyo na ba yung picture? Sa mga hindi pa po nakakakita ng picture, ipapakita ko po. Teka lang, baka meron dito. Dating gawin na. Eto eto muna, dito ko muna papakita sa YouTube. Ay yan po yung Chocolate Hill. Sabi ko parang wala nang wala nang wild west na tayo. Kanya-kanya ng hirit eh. Kanya-kanya na pong palusutan. Yan pong pagiging may tawag po dito sa alamin ko lang po kung ano yung tawag may tawag po diyan sa Chocolate Hills, bakit po hindi pwedeng galawin yan, no?
Anong Captain Peaks Resort? Yan pong Captain Peaks Resort na yan, no? Ito po, si President Ramos dineclare yung Chocolate Hills in Bohol as a protected area and designated as National Geological Monument and a protected landscape, no? Yan po. So, protected from the word protected. Hindi po pwedeng magtayo diyan ng kahit na ano, no? Hindi po pwedeng basta galawin yan ng madedeforma yung Chocolate Hills mismo. Hindi pa po ako nakakarating diyan, pero yun na nga kahit po ba sino nag-approve niyan sisisi niyo na naman kay Duterte yan. Alam ko na yan pagka 2018 pa yan. Kaya po naging issue yan. Kita nyo talagang hindi na po kayo dilawan. Marcos na ano na talaga kayo. Bangag na ang tawag ko sa inyo. Kailan po ba naitayo yan? Lintik na yan. Wala po nung panahon ni Duterte yan. Huwag niyong kahit na ba anong issue nung kung hindi na itayo Lahat kayo ang sisi nyo kay Duterte pa rin. Ugok talaga tong mga bangag na to Bangag na tawag ko sa inyo ngayon yung mga supporter. Mas malala pa kayo sa dilawan Kahit na po kanino pa yan, basta ngayon natin nakita yan, huwag nyo isisi sa nagdaan. Sa tingin nyo ba, palalagpasin ni Duterte yan? Duterte kayo ng Duterte, ngayon na nga. Ngayon nga pinapakita to Ngayon pinapakita, sasabihin nyo na naman, Duterte. Alam nyo, akala nyo lusot na kayo sa mga ginagawa nyo ngayon. 2024 nakita yan, ayan Wala kayong katuturan lahat. Yan lang ang lagi nyong katwiran. May daga, kay Duterte pa yan. May ipis, kay Duterte pa yan. May traffic, hindi nalutas ni Duterte. Puta, lahat na lang Duterte. Meron bang issue na ganyan kay Duterte noon? Kung nalaman ni Duterte yan na may hinuhukay dyan, sa tingin nyo, ipapatuloy niya yan? Huwag kayong gumawa ng imbento. Kanya na lang kayo lagi. Kaya wala kayong nakita Wala nangyayari sa Pilipinas ngayon Lahat ng problema sinisisi nyo kay Duterte. Sisi kayo na sisi kay Duterte. Hindi namin nakikita yan nung panahon ni Duterte. Wala niyan. Yang mga dilawan pa, sa tingin nyo may makakaligtas kay Duterte? Ito para sa kaalaman nyo Pag nauna si Lenny, bumagyo, nauna si Lenny doon sa lugar, naghanap na nasa ng presidente. Tapos sabihin nyo na itayo yan kay Duterte, walang nakaalam, nalihim. Ginagawa nyong bobong mga tao Ano yan? Tinakpan nila tinakpan nila. Gawa na kay Duterte yan, tinakpan. Huwag nyo nga kami pinagbububula. Walang makakakita niyan noon, nung panahon ni Duterte yan. Sa tingin nyo, walang makakakita niyan? Anong uri na kayo ng utak meron? Binabalita ko ngayon, kayo ba may kagagawan yan? Kayo yata may kagagawan yan Kay Duterte pa yan. Kay Duterte pa yan? Yung si Duterte nga, hindi lang makita sa Bagyo, hinahanap na ng dilawan, nasaan ng presidente? Yan pang nagpatayo ng ganyan. Nag-war on drugs nga si Duterte. Panay reklamo, may demanda pa Yan pang magpatayo si Duterte. Wala na talagang katinoan. Kung ganyan po ang mga katwiran ninyo. Okay. Ano po ang katotohanan? Nakita natin yan ngayon. Nakita natin yan ngayon, 2024. Ngayon lang natin nakita. Huwag niyo po kaming bigyan ng mga katwiran. Siguro naman may mga eroplano na nung panahon ni Duterte o may helicopter na. Ano yan? Tinago?
Paano na itago nung panahon ni Duterte yan? Ngayon lang lumabas? Bilib talaga ako sa mga followers eh. Bilib na bilib ako sa inyo. Grabe. Ibig sabihin, ngayon wala silang takot. Kaya naitayo yan ngayon. Kaya merong swimming pool dyan sa Chocolate Hills. Ha? Wala nang takot sa gobyerno ngayon. Lahat na ngayon, wala nang kinatatakutan. Oo. Opo, Madam Gloria Constantino. Sabihin niyo na po na tanga kami. Tanga po ang lahat ng tao sa Pilipinas. Tanga po pati mga dilawan. Tanga po lahat. Ay pinagpipilitan daw eh. Meron na raw kay Duterte niyan. Diyos ko. Sige. Hindi na po muna natin sila papansinin at walang mangyayari. Iba na po yung pag-iisip nila eh. Ngayon po natagpuan niya. Ngayon po tayo mag-usap. Ngayon 2024. Grabe po, no? Kung sino man po yung may kagagawan yan, hindi po nararapat yan sa protected area. Huwag nyo na po isisi. Hindi ko nga sinisisi kay BBM. Kayo naman sinisi nyo kay PRRD. Ang tutumbukin lang natin dito dapat DNR. Grabe kayong no? Grabe kayong mag-justify. Opo. Pasensya na po yung mga followers ni BBM. Kami na po nagkamali. Gawa na po yan ng panahon ng PRRD. Wala lang po nakakita. O siguro mas magandang paliwanag yun, no? Yan po ay ginawa ng panahon ni PRRD. Natapos po yan ng panahon ni PRRD. Wala po. Nailihim po sa amin sa ating. Okay na kayo ron? Nailihim po, naitago po sa mga Chocolate Hills. Wag naman tayong yung pambobo ng mga argumento, 'di ba? Wag namang ngayon po ang pinag-uusapan natin, no? 2024, natuklasan po ito. 'Di ba? At ang sabi po ng mga DNR, ito po katwiran ng DNR, sabi ng DNR ganito. In a statement, DNR said that September 6 last year, 2023, for instance, a temporary closure order after receiving report of the operation of the Captain's Peak Resorts in what is supposed to be protected area based on proclamation of Fidel Ramos. January 22, this year po, the notice of violation was issued. Yan. As of March 13, 2024, memorandum directing Penro, Bohol Ariel Rica to create a team to conduct inspection at Captain's Peak for its compliance with the temporary closure order. Ang tanong ko, bakit po temporary closure order lang? Malinaw naman po violation yan ng protected area. In the first place, bakit po naitayo yung napakalaking swimming pool na yan? No? Bakit po naitayo? Ano po ang ginagawa ninyo sa DNR? Ano po ang ginagawa ninyo sa Bohol na nakakasakop niya ng kung sino man po yung namamahala dyan? No? Ayan, natayuan po nila ng napakalaking swimming pool, napakalaking resort. Ito po, wag po tayo magbulahan. No? Yung sinasabi nyo na hindi kaya to ng isang taon. Kaya po yan. Sa may pera. SM nga po, kaya. Temporary. Tapos ngayon lang nila titignan kung nasusunod yung temporary closure. Kung hindi po na media yan, ibang klase na po talaga eh. Hindi ko na po talaga makuha. Protected area po yan. Huwag nyo pong pangatwiranan na panahon pa ni Duterte yan. Lagi na lang ganyan lagi na lang ngayon ang sagot nyo.
Hukay lang po yan. Oh. Wala naman pong building na malalaking tinayo. Sabihin nyo hindi kaya ng 1 taon yan. ano ba? Ganun na po ba katanga mga Pilipino noon? Lalo na yung mga dilawan? Okay. Ano na po natin yan. Ako, hindi dapat ako mag-iinit eh. Ayaw ko lang po na nakakarinig ng mga lahat na lang. O yan, taga Bohol. Ako, taga Bohol ako. Bago lang ito. Imposible pong hindi yan makita ng mga dilawan nung panahon ni Duterte. Nag-i-imagine nga yung mga dilawan ng ano. Ngayon, kung sa tingin nyo tama pa rin yan, wala na talagang mali sa inyo. Wala nang mali sa inyo. Ang tanong ko, bakit temporary closure lang? Pag-aaralan nyo po ba na nag-comply sila? Yang swimming pool, nag-comply, semento yan, oh. Hindi, dalawa eh. Sa YouTube tsaka dito sa Facebook, eh, pareho na sagot eh. Ibang klase talaga kayo. Siguro meron na sumagot sa kanila sa mga vlogger nila. Yan ang sagot. Kaya iisa ang sagot eh. Panahon daw ni Duterte yan. Lahat na lang. Dapat hindi na kayo tumakbo. Alam nyo, dapat hindi nyo na pinatakbo yung presidente nyo. Kasi walang lulutasin kundi isisi. Okay, punta tayo rito ngayon. Ito po, apektado na si BBM. Dati pawata-wata lang yan. Ngayon, naapektuhan na po sila yung pagtira sa biyahe-biyahe niya. Kaya lang, pinipiloso po niya lang. Kapapasok-pasok lang po nito. 9:17. O, wala pa pong 1 oras pa lang mahigit. Sinagot po ni PBBM, nakita niya siguro yung sinabi ni Pangulong Duterte, si Marcos pasyal-pasyal lang. Okay. Sagot po ni PBBM, pinakita po yung schedule niya sa Germany at Czechoslovakia, Czech Republic. Asan dito yung panahon para mamasyal? Niliteral eh. Siguro. Siguro ang gusto kong ipakita na hindi naman ako namamasyal. Talagang hectic ang aking schedule. Hindi po yun yung point eh. No? Matagal na po, unang taon nyo pa lang, binansagan na kayo ng most traveled, di ba? Nasa tanong nga kayo sa Jeopardy. Mahal na Pangulo, makinig naman po kayo sa mamamayan. Okay lang po sana kung yung pagbabiyahin nyo, di ba? Okay lang po sana kung yung biyahe nyo may tunay na resulta. Eh mismong yung Bangko Sentral ang nagsasabi, tamang may pinapumapasok. Hindi naman natin sasabing zero ang pumasok eh. Hindi po zero, negative. Mas malala pa po sa zero. Bakit? Yung narito na lumalabas. Yung narito ng pera, inilalabas ng mga foreign investment. Yung investment nila dito, nilalabas na nila. Imbita ka ng imbita para magpasok, may pumapasok, pero mas marami lumalabas. Ano po resulta? Negative. Bakit? Eh putya, daga lang po sa airport. Mahal na Pangulo. Daga lang po sa airport. Ipis lang. Ano yung isa? Pinagmulan? Surot pala. Surot lang. Hindi na malutas ng mga tao mo. Di ba pwedeng hagupit-hagupit? Yun ang kulang sa mga tauhan po ninyo. Bakit nakakalusot yan? DNR pa kayo ay Department of Agriculture pa kayo nung tumaas yung presyo ng bigas.
Bagong upo lang po DA dahil hindi niyo na siguro kaya. Nalusutan na naman ng NPA na NPA, NFA pa. Binenta yung NFA, ₱25. Alam niyo kung ano nakakatawa? Ang presyo po ng bentahan, ng bigas ay ₱70. Binenta natin sa private, sabi nga, ngayon ko lang nabasa rin yung sa NFA kasi yung bagong talaga na OIC ng NFA, sinuspindi na naman ng ombudsman. Kasama pala dapat sa ah, kasama dapat sa sususpindihin. Mahal na Pangulo. 25 nyo lang binili, binenta. Bakit hindi nyo nalang binenta sa mga tao? Kahit 30 o 25. Katulad ng binenta nyo sa... Yun sana yung makita namin. Ang point ni Pangulong Duterte, ang daming problema ng bansa. Hindi po yung literal na pamamasyal. Alam po natin na yan ay ang ginagawa ninyo. No? Ang ginagawa po ninyo, mahal na Pangulo, ay opisyal na lakad. Pero ang point po ni Pangulong Duterte, kung sobrang laki na ng problema ng Pilipinas, bakit ka labas pa ng labas? Umupo ka rito at lutasin mo yung mga problema na yan. Hindi po bababa ang presyo ng bigas. Kung pupunta ka sa Germany at sasabihin mo, kahit po, ngayon pinagmamalaki, $4 billion ang uwi. Wala na po naniniwala sa $4 billion na yan. Alam na namin yan ay pledges lang. Kahit pa pera yan, mas marami pa rin yung lumalabas. Hindi po yung pumunta kayo ron para mamasyal, hindi po. Yung mismong paglabas ninyo, habang eto na ang problema, akala nyo ba walang epekto yung rally? 7 araw na sustain, ganun kalaki? Palaki ng palaki. Habang tinatayuan yung ating mga chocolate hills, simple lang naman ang sagot niyan. Pag may nakita silang problema sa chocolate hills, isisi kay Duterte. Katulad po nitong mga to. Kay Duterte pa yan. Naitago. Naitago. Antindi. Akala niyo po ba yung mga nakarinig ng rally na yan, natahimik na yung kalooban niyan? Dumadagdag yung lugar na napupuntahan na nagrarally. Dumadagdag po yung mga nagagalit sa inyo. Tapos tuloy-tuloy. Ang daming problema. Tignan po ninyo. Lahat ng nasa gobyerno ngayon, palabas po yung utak. Hindi po pagtugon sa problema. Matataas na tao ng bayan natin. Daming problema. Biruin nyo yun, mababalitaan namin. 70 ang bigas. 70 na po ang bigas di ba? Tapos mababalitaan namin, binenta na ng NFA sa mga traders, sa mga nagtitinda ng 70, binenta nila ng 25 pesos. Yung 25 pesos na yun, lugi tayo dun. Kasi subsidize yun. Ano po ibig sabihin ng subsidize? Hindi po natin binili ng 20 pesos, 25 pesos yun. Mas mahal nating binili yun. Tapos ibebenta sa atin nung mga pinagbilhan nyo sa NFA, bakit hindi nyo ibenta sa tao kaya? Minsan simple lang, Hindi mo kinakailangan mag-abroad, mahal na Pangulo. Hindi natin malutas-lutas.
Bakit mahal yung bili ng bigas samantalang nagsa-subsidize tayo sa NFA? Yung pala kasabwat din yung NFA, nagbebenta rin sila ng murang bigas sa mga traders. Swerteng-swerte. Binenta ng 25, ibebenta ng traders ng 70. Hindi na po nila kinakailangang, di ba inaano pa yan, kinikis-kis pa kung sa palay binili yan eh. Ang dami pong problema natin. Wala pa po tayo, ito wala pa po tayong natural calamity. Isang natural calamity lang po yan, mag-iiyakan na tayo lahat eh. Ayuda ng ayuda, 500 billion. Tanungin mo bawat tao, may natanggap na ba kayong ayuda? Di nga namin alam kung saan yung ayuda na yan. Pero saan po sila busy lahat? Investigasyon. Kanino? Kay Pastor Kibuloy. Mapa Kamara, mapa Senado. Okay lang po sa akin yan eh. Wala po akong problema. Pero yan na lang po ang tinutukan nyo. Wala na pong tumututok. Paano mapapababa ang presyo ng bigas? Wala na. Wala na pong tumutok. Buti nga yung ombudsman, nagkusa na yung ombudsman. Sila na yung nagsuspindi. Parang hindi natin tinalaka, hindi nyo tinalaka yan. Hindi kayo interesado? Senado at Kamara, hindi po ba kayo interesado sa pagbebenta nila ng 25 pesos na bigas? Hindi sa tao? Sa tao nyo ibenta yan. Punta kayo ron sa Tondo, punta kayo sa Pampalay, punta kayo sa mahihirap na lugar, sa Payatas. Magtinda kayo dun. Pero abala po sila paano makukulong si Pastor Kibuloy. Abala sila paano mawawalan ng prangkisa yung SMNI. Yun po ang pinagkakaabalahan nila. Bakit? Nakikita nila na yung yaman ng ni Kibuloy, ng kingdom, ipansusuporta yan kay Sara Duterte. Nakikita nila yung SMNI, ipansusuporta yan sa mga kandidato ni Tatay Digong ngayon 2025 at kandidatong si Sara Duterte sa 2028. Wala rin po kayong botong mahihita dahil may social media po. Kakantsawan nyo lang, wala nangyari. Buhay pa rin ang gobyerno. Namumroblema yung presidente nyo sa sinabi ni Tatay Digong na pasyal-pasyal, hindi nyo ba alam? Dati yan, baliwala kay BBM. Ngayon, sinasagot niya, anong pasyal-pasyal? Eto schedule ko, saan ako na masyal? Yung pagpunta nyo po dyan mismo, pasyal na tawag namin dyan. Dahil hindi po effective eh. Negative po tayo sa foreign investment. Huwag po tayo magbulahan. Hindi po sa amin galing yan. Bangko Sentral. Ibig sabihin, kahit na anong ikot ninyo, kung may daga sa airport, kung may surot sa airport, kung binibenta natin yung bigas natin ng mura sa mga traders, hindi sa, o nga pala, bakit hindi sa Kadiwa Center? Bilyon-bilyon pinamimigay ng malaking muka. Kala mo maliit ako. Ito po sabi ni Hontiveros. Sana daw si BP Sara hindi na sinusuportahan si Pastor Kibuloy. Di ba siya naawa sa mga biktima ni Pastor Kibuloy? Ito po yung sinabi ni Inday Sara eh. No? Ang daming galit na galit sa akin, no? Ewan ko kung bakit ako hindi na yung mga ibang ano eh. Gigil na gigil sa akin tong mga BBM eh. Nasasaktan ba kayo sa katotohanan? Bakit yung mukha ko pinag-iinteresan nyo? Bakit ako yung pinag-iinteresan? Hindi yung mga sinasabi ko. Hindi yung mga sinasabi ko sagutin nyo.
Only in the Philippines, protected area na tayuan ng swimming pool. Alam niyo sabi ni BP Sara, dito nagre-react sila. Ito po, umattend si BP Sara doon. In fairness po kay BP Sara, hindi po siya umakyat sa stage at doon nagsalita. In-interview nyo. Bakit po kayo narito? In-interview ng ng media. Sabi ni BP Sara, nandito ko para makiisa sa pandarahas pang-api ay laban sa pandarahas at pang-api sa SMNI. Clearly, it is violation of freedom of media. Mali ba si BP Sara? Violation niya ng freedom ng media. Freedom of the press. Yung ginagawa nila at mapapatunayan yan pag nagsampa ni SMNI. Kasi siyempre, wala na sila ibang recourse kundi magsampa sa Supreme Court eh. Maghintay lang po kayo. Mapapatunayan po na tama yan. Kita nyo, wala na kayong ginawa kundi murahin ako na murahin. Kahit na anong mura nyo sa akin, no? Yan lang naman sasabihin nyo, prayer rally ba yan? Nagmumura kayo. Ikaw nga minumura mo ko eh. Hindi ako masasaktan dyan. Kayo nasasaktan sa sinasabi ko. Dalawa po yung sinasabi ni BP Sara doon. Nagpapakita kami ng suporta kay Pastor Kibuloy. Ayan yung una, di ba? Freedom of the press. Freedom of media, sabi ni BP Sara. Ikalawa, yung kaibigan, no? Nagpapasalamat siya natulungan siya ni Pastor Kibuloy bilang DepEd Secretary siguro at bilang Vice President. Alam ko yan Namimigay si BP Sara ng mga tulong. Kanino ba galing yung iba riyan? Donation po, marami dyan. Sino sa tingin yung mga malalaking donor ni BP Sara? Malamang si Pastor Kibuloy. Wala lang kasi silang mga mahilig sa pagmumuka. Office of the Vice President. Ang point ko lang dito, totoong tao tong mga to. Sa panahon na yung kaibigan mo ay obviously, tsaka si BP Sara, alam mo Ontiveros, si BP Sara kasi, no, alam mo, siya ay isang abogado at alam niyang may karapatan ng tao na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang ginagawa ninyo, kayo ang walang karapatan. Yung sinasabi mo na wag na siyang makialam, si BP Sara, asikasuhin nilang yung education. Kung ibalik sa'yo ni BP Sara yan, kayo ang wag makialam sa korte. Hindi naman kayo korte. Gumawa na lang kayo ng batas. Actually, masasagot ka rin yan Hindi lang nakakaharap ka Sinagot niya si Tulfo dati nung tinuturuan ni Tulfo ang DepEd ng gagawin. Ano sinabi ni DepEd Secretary Sara Duterte, BP Sara, kay Tulfo? Di po ba senador kayo? Di gumawa kayo ng batas. Tanggalin nyo yung, ipagbawal nyo yung PTA. May ginawa na bang batas si Tulfo para ipagbawal yung PTA? Yan, diyan kayo magagaling Hindi ka lang nakakaharap. Huwag ka mag-alala. Sinabihan mo siya ngayon, di ba? Sinabihan mo si BP Sara. Kung ako si BP Sara, ganyan yung dialogue ko Abogado ko Alam ko yung batas Ang bawat mamamayang Pilipino at Vice President siya, hindi mo pwede. Ontiveros, ang laki ng ulo mo. Uutusan mo na wag makialam. Vice President siya ng Pilipinas. May isang tao kayong pinagkakaitan ng due process. Ginagawa ninyo yung tao na to, nakaibigan niya pa. No? Ginagawa niyo tong tao na to na ano yung tawag doon? Yung pinagkakaitan nyo ng hustisya. A day in a court. Pinagkakaitan nyo ng kanyang tamang panahon sa korte dahil trial by publicity ang ginagawa ninyo.
Abogado siya, kaya alam niya yan. Huwag kang magmarunong, hindi ka abogada. Yun yung pagkakaiba nyo. Yung sasabihin mo na tama naman yung ginagawa nyo. Ano bang tama sa ginagawa mo? Na pumapapil kayo na korte? Hindi kayo korte. Yung sinasabi mo na meron nga kami natuklasan na 3 batas o may natuklasan ka na pala, di pabaya mo na sa korte yan. Makakagawa ka na pala ng batas, ipabaya mo na sa korte. Huwag mong pagsabihan yung abogada at vice president ng Pilipinas dahil mas mataas sa yung posisyon na mag-focus lang sa edukasyon. Ibig mo sabihin, kung hindi siya binigyan ng department, wala siyang dapat gawin, hindi siya pwede makialam sa bansa. Ulitin ko, lapit mo ulo mo rito, Risa Ontiveros. Matagal na natin hindi napapalapit yung mga ulo. Ilapit mo ulo mo rito at bubulungan kita. Ibubulong ko lang sa'yo to para ikaw lang makaalam. Pangalawa siya sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. May isang tao na hindi binibigyan ng hustisya, pwede siyang makialam para paalalahanan kayo na dapat yung tao ay binibigyan ng a day in a court. Dapat binibigyan ng due process. Lalo na yan, kaibigan nila. Tapat na kaibigan. Alam nyo, masarap pong maging kaibigan pala ang mga Duterte. Yun yung realization ng mga tao. Lalo na ng mga religious leaders. Pagdating po ng 2025 at 2028, eto ang gusto namin maging kaibigan. Mga Duterte, hindi nang iiwan. Di po ba? Kung yung ibang tao, kung ibang politiko po yan, iniiwan na si Kibuloy. Pero ibang klase ang mga Duterte. Pero lagi po sila nasa bound of law. Sinusuportahan ka para bigyan ka ng karapatan sa batas. Hindi yung sinusuportahan ka at dugasin natin. Hindi po ganun. Kaya marami po pong religious organization